Sa video na ito guys, i-share ko sa inyo kung paano ba gumamit ng tester kung ang susukatin natin ay AC at DC. And kung ano ba yung mga sinusukat sa AC at saka sa DC. Pero bago yan, intro muna tayo. So, ito guys yung mga sinusukat natin sa AC or alternating current. Siyempre, unang-una dyan yung mga outlet dyan sa bahay nyo, yung mga ginagamit nyo dyan. So, kailangan nasa range yan 220 or 230. O, depende na yan kung gaano kalakas yung kuryente nyo dyan sa area nyo. So, ngayon, sukatin natin yung kuryente natin dito sa area namin. So, unang-una, yung mga outlet natin dyan sa bahay, sukatin po natin. So yan yung reading niya, 206 volt AC or alternating current. So mababa guys yung kuryente namin dito sa area namin, 206. Pero depende niyan sa area nyo, minsan nagme-measure yan ng 220 hanggang 230. Okay? So isa ito sa sinusukat natin sa AC o alternating current, yung mga outlet nyo dyan sa bahay. Okay? So next naman yung transformer. So iba't ibang klaseng transformer yan. Meron yang step up or step down transformer. So ito, step down transformer ito and multi-tap output. So meron itong 3. Ito yung 0 nya. Ito yung 3, 4.5, 6 volt, 9 volts, and 12 volts. Okay, so gumamit na ako ng terminal block dito para dito na lang tayo magsusukat. Okay? So, lagyan nyo lang ng supply itong transformer. Ang gagawin natin pasukat dito ay AC or AC range. Yan. So yung block, ito yung 0, and then ito yung 3, 4.5, 6, 9, and 12 volts. Okay, so yung transformer, walang polarity yan. Kahit magkabaliktad yung test probe ng positive at negative, so may masusukat ka pa rin dyan. So wala tong polarity. So yung 0 nandito sa block, and then yung 3, o yan, 2.9 volts, and then yung pangalawa 4.5, yan, 4.3. And then yung 6. Yan, 5.7. And then yung 9. 8.6. And then yung 0 and 12 ay 11.4. Okay? So okay lang yan kahit na basta konti lang yung difference niyan. So okay pa rin yan. Hindi naman talaga masusukat yung eksaktong voltage dyan. Depende kasi sa winding yan ng transformer. Okay? So yung 3 at saka 4.3 hanggang 12, pwede rin tayo magsukat dyan. Meron kayo masusukat dyan. So try natin. 3 and 4.5. Ano masusukat natin dyan? 1.4. And then yung 3 to 6, 2.8. And then yung 3 and 9 volts, 5.7. And then yung 3 and 12 ay 8.5. So, try din natin magsukat sa 4.5 hanggang 6, 9, and 12 kung ano masusukat natin dyan. So, 4.5 and 6, 1.4. And 4.5 and 9, 4.3. And then 4.5 and 12, 7.1. So, try natin yung 6 hanggang 12 volts kung ano masusukat natin dyan. So, 2.9. And 6 and 12 is 5.7. And then yung 9 and 12, try natin kung ano masusukat dyan. Then 2.8. Okay, so baliktarin ko to, walang polarity para makita nyo ha. Ayan. So same pa rin yung magiging voltage output nyan. Wala pong polarity yan. So kahit magkabaliktad. Okay?
So yung mga sinusukat sa AC range. So kung digital tester ang gamit nyo, hanapin nyo lang yung AC range dyan. So makikita nyo naman yung symbol nyan, and then yung naka-indicate dyan kung AC or DC siya. So dito kasi sa tester na to, ito yung pinipindot ko to. Yan. So makikita nyo yung DC, and then pindutin lang natin to, magiging AC, magpapalit siya. Okay, so ito yung mga sinusukat natin sa AC range, transformer, and yung outlet natin sa bahay. So yan lang yung mga sample natin na available na masusukat natin kung AC range ang gagamitin natin. 2,000 years later. So ito naman guys yung susukatin natin sa DC or direct current. So kailangan yung range ng tester nyo naka DC. Okay, so sa DC meron tayong tinatawag na polarity. Ibig sabihin positive and negative. So kailangan hindi siya pwede magkabaliktad. Sa AC pwede siya magbaliktad, pero sa DC hindi siya pwede. Meron siyang corresponding positive and negative terminal. Okay? So sa DC, kalimitang sinusukat natin dyan ay yung mga battery. No? So sukatin natin isa-isa to kung anong reading, kung okay pa ba siya or hindi na siya pwedeng gamitin or drain na siya. So ito yung tatlong to, ito yung tinatawag natin coin battery. So ang positive nito, pag tinignan nyo yung battery, ito, yan, may sign na positive. And then yung negative, itong nasa ibabaw nya, ito. Okay, so measure natin. So yung negative, ito, then yung positive dito, yan, 3.2. Okay, ibig sabihin good pa to. Ito kasing battery na to ay 3 volts. Okay, yan, baliktarin natin. Yan, makikita nyo 3 volts. So okay pa to. Itong dalawang maliit na to na battery, so ganun din ito. Yung pinakagitna niyan, ito yung negative, ito yung positive. So measure natin 1.5. So okay pa to. And then 1.5, so okay pa rin itong dalawang to. So pag na-measure mo yan 1 volts or less than 1 volts, ibig sabihin drain na to or sira na. So ito naman yung battery na size AA. Yan, kalimitan ginagamit natin yan sa mga remote control or sa mga alarm clock or sa wall clock. So, ang actual voltage nito ay 1.5. So, sukatin natin kung meron pa siyang 1.5. So, ito yung positive. And then, ito yung negative. Positive and negative ito. Yan, 1.5. So 1.3. So ito guys, pag ganito, pwede pa naman siya, wag lang siyang bababa ng 1 volts. Ayan. So meron tayo ritong 9 volts battery. So measure natin kung may 9 volts pa rin siya. So ito yung positive, ito, and then yung negative, ito. Yan, 7.5. So ito guys, imbis na 9 volts yung marireading natin, kung 7.5 siya, ibig sabihin kailangan na natin siyang palitan ng bago. Kasi masyado na siyang mababa sa 9 volts. So okay lang yan kung 8.8 or 8.9. So okay pa lang yan, okay pa rin yan. Pero kung ganyan kababa na 7.5 na, so kailangan na natin siyang palitan. Or palobat na rin siya.
Okay? So ito guys, 1.5 din ito, kaya lang size AAA. So ito yung negative, ito naman yung positive sa taas. Measure natin. Okay. Yan, 1.6. So medyo malakas pa kasi ito guys, hindi pa rin ito na nagagamit, or possible na hindi pa nagagamit to. So 1.6, mataas pa. So okay din lang yan, and good pa siya. So ito naman guys, yung mga battery, o for example sa motor meron yan, and sa mga rechargeable light or rechargeable lamp, ginagamit din itong battery na to. So ang nakalagay dito is yung output niya ay 4.5. Then mapapansin mo may color coding yan. Ito yung positive, ito yung negative. Yan. So sukatin natin kung anong marireading natin. Ayan guys, so halos wala na tayong ma-read, no? So ibig sabihin itong battery na to ay drain na kasi sobrang baba na sa 4.5, 0.2. So sobrang baba na yan. So ibig sabihin lang dyan guys, palitan na natin ng bago or sira na tong battery na to. Okay? So ito guys, yung adapter na to, pwede nyo ring i-measure sa DC. No, halimbawa, adapter ng cellphone nyo, adapter ng laptop nyo, or kung anong meron ngayong adapter dyan, pwede nyo i-measure sa DC. So, titignan nyo lang guys, ang kalimitang ginagamit na positive, itong nasa gitna. Ito nasa gitna. And then, ito yung negative. Ito yung body nya. Okay. So, ang nakalagay dito ay ayan, nasa 12 volts ba to or 19 volts? Okay, ang nakalagay dito ay 12 volts. Yan yung output nya. So, try natin sukatin kung okay pa tong adapter na to. So, lagyan lang natin supply ito sa AC. So, ang kalimitang ginagamit dito na positive, itong nasa gitna. So, ito yung negative. Then yung positive. So, yan. So, 11.9. So, yung nakalagay dun sa adapter ay 12. So, 11.9. So, good pa rin itong adapter na to. So, ano mangyayari kung nagkabaligtad yung pagka-tester natin ng positive at negative? Try natin baliktarin kung mayroon pa ba siyang reading. Yan. Yan. Yan lalabas sa tester nyo, negative. No? Ibig sabihin baliktad yung pagkaka-tester nyo. So kung tama yung pagkaka-tester mo, so yan yung lalabas, walang negative. Okay? So yun lang guys, and maraming salamat sa panonood.